Tony Pangilinan, Bel Mariano, proud of the success of Can't Buy Me Love. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell icon para maging updated ka sa bawat upload nating video. Nagpahayag ng pagmamalaki ang kapamilya stars na sina Donnie Pangilinan at Bel Mariano sa pagpapakita ng pinakamahusay na kultura at entertainment ng mga Pilipino sa pamamagitan ng kanilang hit show na Can't Buy Me Love na nananatiling kabilang sa top 10 offerings sa Netflix Philippines. More than anything, we are very proud that there is a local show in the 10 kahit maraming Korean dramas, anime, and even Hollywood series, Pangilinan said Saturday. Masaya kami na mahal ng mga taong aming lokal na nilalaman at iyon ang pinakamahalagang bagay na nagagawa naming maglabas ng dekalidad na nilalaman, lalo na't naniniwala akong kakaiba ang Can't Buy Me Love. Masaya kaming ibahagi ang kamanghamanghang kultura ng Binondo Chinatown. Dagdag pa niya. Sinabi rin ng mag-asawa na tuwang-tuwa sila dahil nagamit nila ang serye bilang plataforma para ipakita ang kagandahan ng bansa gaya ng atok sa lalawigan ng Benguet. Noong una ako tumutong doon, parang this is in the Philippines. Nakita ko ang Northern Blossoms. Sabi ko, this is better than Switzerland. Napakaganda na mayroon kaming mga lugar na ito sa Pilipinas. At ito ay maayos na pinapanatili, sabi pa ni Pangilinan. Para kay Mariano naman, ang tagumpay ng palabas ay tagumpay din ng bawat Pilipino. We are so thankful. Everyone is part of it, ani pa ni Mariano. Kami mismo ay nasasabik na makita kung ano ang susunod. Parehong ipinagmamalaki ni Mariano at Pangilinan ang mga paglalakbay ng kani-kanilang karakter na sina Caroline at Bingo habang umuusad ang serye. At nang malapit na ang Can't Buy Me Love sa pagtatapos nito, ang parehong aktor ay tinukso ang higit pang mga pasabog na pag-unlad. At sa kabilang banda naman, Michelle D nakahanap ng bagong kadate, ka-face ni Papa P. Kilig na kilig ang madlang people at pati na rin ang mga netizens sa naging guesting ng Kapuso Star at Miss Universe Philippines 2023 Michelle D sa It's Showtime. Sa unang araw ng pag-airing ng noontime program sa It's Showtime, ang actress beauty queen ang naging special guest nila sa siyang sumalang sa segment na Especially For You. Kasama ni Michelle na siyang tutulong sa kanya na kumilatis ng mga searches ang kanyang ina na si Melanie Marquez. At ang maswerteng lalaki na pumasa sa mga katanungan ng beauty queen actress ay ang lawyer mula sa Cebu na si Oliver Moiler. Bukod sa pasok kay Michelle ay approve rin ito kay Melanie. I'm so glad na ang dali-dali mong makuha yung hand ko. I'm really grateful to God to have you in my life. Thank you for loving me, anak. Mensahe pa nito sa anak. Nagbigay rin siya ng mensahe sa napiling searching ni Michelle. I really like you because first of all, you are a lawyer. And I hope you are not a liar. But nevertheless, huwag kang matakot sa akin. I will not judge you because you're not a book. Kwelang say pa ni Melanie. Hindi naman kataka-taka ang agarang pagtrending ng makakadate ni Michelle. Sa unang tingin kasi ay kamukha nito ang kapamilya aktor na si Piolo Pascual. Hindi naman halata na kinilig si Michelle D dito. At pag umingiti si Attorney Oliver, parang si Papa P. Sobrang bagay talaga sila, saad pa ng isang netizens. Comment naman ng isa, hawig ni Oliver si Papa P. Kaya kung hindi si Tonyang, please kayo na lang. Ang Tonyang na sinabi ay si Miss Universe Thailand Antonia Porsold. Ang sarap naman ni Papa P. Oliver, congrats ma'am si Michelle D. Habang sa kabilang banda naman, Michelle D nagulat nang makitang may kahalikan ang inang si Melanie Marquez. Kamukha pala siya ni Piolo Pascual. Ang reaksyon ni Melanie Marquez nang makita nito sa social media ang mga larawan ni Oliver Mueller, ang Filipino-German lawyer na pinaboran niya para maging kadate ng kanyang anak na si Michelle D nang sumali ito sa Especially For You segment ng It's Showtime noong Sabado, April 6, 2024. Sinabi ni Melanie na hindi niya masyadong napagmasdan si Oliver ng malapitan nang magkita sila sa studio ng noontime variety programs ng ABS-CBN na napapanood na rin sa GMA7. Nang itanong ng cabinet files kung pabor siya na maging boyfriend ni Michelle si Oliver, sumagot ang dating Miss International na may sariling pag-iisip at desisyon ang kanyang anak. Hindi siya madidiktahan, kaya nga ipinaparinig niya na dapat secured ang boyfriend niya.
kung papakialaman siya ng lalaki, huwag na lang. Ani ni Melanie na tiyak na ang career at hindi ang pakikipagrelasyon ang priority ngayon ng kanyang anak. Si Oliver ang nakinabang ng husto sa paglabas niya sa Showtime dahil nadagdagan di umano ang bilang ng mga sumusubaybay sa kanya sa social media. Bukod sa pagkakahawig kay Piolo na katulad niya ay may German blood, nakuha ni Oliver ang atensyon ng netizens dahil matangkad siya, abogado at mahusay magsalita. Ang height ni Oliver ang isa sa mga dahilan kaya siya ang pinili ni Melanie para kay Michelle. Wala naman akong ibang choice dahil siya ang pinakamatangkad sa tatlo. Saka lawyer siya. Hindi ko lang alam kung nagpalitan sila ni Michelle ng number. Pero nagpapapicture sila together. Ang sabi ni Melanie na abogado ang American husband na lawyer din sa tunay na buhay ang apelyido. Natatawa na ikwento ni Melanie na naririto sa Pilipinas ang kanyang asawa na si Randy Lawyer. Pero hindi alam ni Michelle na umuwi ng bansa ang stepfather niya. Nang sunduin ni Michelle si Melanie sa condominium building na tinatarhan nito sa Makati City dahil magkasabay silang pupunta sa studio ng Showtime. Nagulat siya nung makitang may lalaking kahalikan ang kanyang ina sa lobby. Nagulat si Michelle. Hindi niya alam na nandito ang stepfather niya. Hindi siya bumaba ng sasakyan. Nakita niya na may kahalikan ako sa lobby. Nakatalikod si Randy. Galing siya sa doktor. Pagpasok ko sa kotse, sabi ni Michelle, "Is that your new boyfriend? You're having an affair." Sabi ko, "You should know me by now." Tawa siya ng tawa. Ang kwento ni Melanie tungkol sa maling akala ni Michelle dahil hindi ito namukha ng stepfather niya. At sa kabilang balita naman, Rhea at Tidy 3 buwan ng buntis ayon kay Christy Fermin. Tuloy kaya ang kumakalat na chika na 3 buwan ng buntis ang kapamilya aktres na si Rhea at Tidy. Sa isa sa mga episodes ng Christy Fermin ay binahagi ng kolumnista na may source sila na nagsasabing prigi nga talaga ang anak ni Sylvia Sanchez. Tungkol po doon sa pagdadalang tao ni Rhea at Tidy. Mas maganda po kung diretso nating maririnig ang pag-amin mula sa mag-asawa o kaya ay sa kani-kanilang pamilya. Pagbabahagi pa ni Christy. Pagpapatuloy niya pa. Pero may source po kami na nagsasabi na 3 buwan na raw pong nagdadalang tao ngayon si Rhea at Tidy, na talaga namang ikinatuwa ng magkabilang pamilyang Marudo at Tidy. Marami naman ang naging happy kung totoo nga ang chikang buntis ang kapamilya star. Congratulations Sanjo and Rhea. Just so excited to take a look at your mini-me soon. May God bless your pregnancy and delivery. Love you both. Saad pa ng isang netizens. Comment naman ng isa. Wow, the most exciting part of married life is to have a baby. Lola Sylvia and Lolo Art will be the most happiest, I bet. May isa ring masaya para kay Rhea kung totoo ngang buntis ito dahil nauna nang sabi ng kapatid nitong si Jella at Tidy na may PCOS ang kapatid. Congratulations! I think may PCOS din siya kaya I'm happy for them for the blessings. There is a lot of PCOS women out there dreaming of this too, say pa ng netizens. Speaking of